Oo, Dibon. Tamang yung narinig. Mahirap paniwalaan pero totoo. Ito ay dahil sa nahahanay ang gabunang yan sa angkan ng mga birtudes. Isa siyang gamigin na may mataas na antas ng pagiging gabunan. Wika ni Leandro. Mga kabagis, umpisahan ng paganahin ang ating mga imahinasyon sa paki ng subscribe button. Palike na rin mga kabagis ko. Salamat. Pero bakit nasa panig niyo siya? At saka ano ba itong kasalukuyang ginagawa niya dito? Tanong naman ni Dibon. May pinaghahandaan kaming mga kalaban. Anumang oras, maaari silang umatake dito sa ating baryo. Tama lang ang dating mo, Dibon. Kailangan namin ng karagdagang puwersa sa pakikipaglaban. Nga pala, Dibon, kakaiba ang abilidad ng ating mga makakalaban dito sa ating lugar. Mga aswang din sila na ang pangunahing sandata ay ang kanilang mga buhok na humahaba na siyang ginagamit nila upang pumatay ng kanilang biktima. Tsaka si Tandang Kaim na isang birtudes na may malalim na kaalaman sa lihim na karunungan. Birtudes ng uwak ang gamit niya sa katawan at malalakas na orasyon sa kaliwa ayon sa kanya. Salaysay ni Luis sabay turo kay Gonzalo. Nang sandaling nag-uusap sila, bumalik na sina Leandro sa kanilang ginagawa na siya namang paglapit sa kanila ni Gonzalo. Habang papalapit ito sa kanila, nakatingin ito sa hawak na tabak ni Dibon. At sino naman yung kasama mo, Luis? Mukhang malakas yan ha. Pwede ko bang subukan? Wika ni Gonzalo habang papalapit ito sa kanila. Gonzalo, diyan ka lang sa kinatatayuan mo. Kapag ipinilit mo ang nais mo, lahat kami dito ay makakalaban mo. Ireserba mo ang iyong lakas. Gamitin mo yan sa mas makabuluhang pakikipaglaban, hindi yung sa walang katuturang mga bagay. Nasubukan mo na ang aking lakas, Gonzalo. Isipin mo na lang na walang pinagkaiba ang aming abilidad ng pinsan ko. Wika ni Luis. Pasensya na. Tugon ni Gonzalo sabay lakad papalayo habang tumatawa pa. Pagbaling muli ni Luis kay Dibon, ngumiti siya dito. Sabay nagpatulong na rin siya dito para sa karagdagang bitag sa paligid. Matapos ng kanilang pagkakakana ng mga paunang opensa nila kontra sa mga inaakala nilang mga aataking nilalang. 2 araw silang naghintay. May pangilan-ngilan na nilalang na tinatangkang pumasok sa kanilang baryo. Ngunit di pa man ito nakakaabot sa bukana ng baryo ay agad na yung namamatay dahil sa kanilang mga bitag na ikinalat doon. Isang hapon, magtatakip silim na noon at medyo marami-rami pang mga taong nasa labas ng kanilang tahanan. Ilan sa mga yun ay abala sa pagtatabi ng mga isinako nilang kalakal. At ang ilan ay abala sa pagsasarado ng kani-kanilang mga tindahan. Ang grupo naman ni Luis noon ay nasa medyo mataas na burol sa kanilang baryo, kung saan tanaw nila ang kabuuan ng kanilang lugar. Naroon sila na nagbabantay at nakamasid sa bawat pangyayari sa buong paligid. Papalubog pa lang ang araw noon, kaya't may konting liwanag pang natatanaw sa paligid. Nang makalipas ang ilang minuto ng matahimik nilang pagmamasid, biglang nakarinig sila ng mga atungal ng mga hayop sa paligid. Pagsisiliparan ng mga ibong nabulabog sa pamamahinga. Kasunod noon ang pagkadinig nila ng mga nakakakilabot na alulong sa buong paligid. Kaya mabilis silang bumaba ng burol para tumungo malapit sa bukana ng baryo. Si Gonzalo naman noon ay agad na pumailan lang sa himpapawid para doon ay magmasida.
Nang makuha na nito ang tamang taas ng kanyang lipad, sumenyas ito kina Luis na nagpapahiwatig ng paparating na sila at marami silang magkakasama. Matapos yung gawin ni Gonzalo, lumipad ito patungo sa tapat ni Luis. Habang naglilikha ng bahagyang malakas na hangin, isang hudyat na handa nang makipagdigma ang gabunang antingero na si Gonzalo. Pagkalipas ng ilan pang mga minuto, kung saan tuluyan ng nilamon ng kadiliman ang buong paligid, natanaw na nila ang mga nilalang mula sa malayo. Sa pagpasok ng mga ito sa lugar kung saan nagkalat ang mga bitag ni Luis, agad na nangamatay ang iba sa mga yun, dahilan upang matigilan ang iba sa pag-abante. Maya-maya pa ay natanaw na nila si Tandang Kaima na waring pinagmamasdan ang kapaligiran. Alam nilang nag-uurasyon ng matandang yun, kaya, "Mga kasama! Humanda kayo!" Mukhang alam ni Tandang Kaim kung paano basagin ang mga bitag natin sa paligid. Wika ni Luis. At nang itaas ng matanda ang tungkod nito, sabay malakas na itinarak sa lupa, kasunod noon ang pagkabaklas ng lahat ng bitag na inilatag nila sa paligid ng baryo. Ganun na lamang ang pagkagulat nila, sapagkat ilan sa mga malalakas na orasyon ay nakapaloob sa bitag nilang yun. Matapos mabaklas na ang lahat ng bitag sa paligid, doon na nag-umpisang umabante ang mga nilalang, at sa likod ng mga iyon ay si Tandang Kaim na kasakasama ang espiritual ng demonyong tinawag nito upang mabigyan ng lakas ang pisikal na katawan. Habang nakamasid sila sa mga iyon, humakbang si Dibon papauna kay Luis habang nag-uurasyon sa hinlalaki na itinuon niya sa sentro ng kanyang dibdib. Matapos niya yung gawin, lumingon ito kay Luis habang nagsasabi ng, "Haha, mukhang masaya ito, insan." Uwi ka ni Dibon, sabay sulong ng pagsugod. Teka, Dibon! Tawag ni Luis, ngunit tuloy-tuloy lang sa pagsugod si Dibon. "Naku, nalintikan na. Tayo na!" Dagdag pa ni Luis, nakaagarang sinundan din si Dibon. Mabilis na nagpalit ng anyo noon si Gonzalo at mabilis na lumipad papasugod. Sa naunang dalawa na sumugod, kasunod noon si Luis. Nasa likod niya noon si Serafina para sa karagdagang puwersa niya sa laban. Si Leandro, si Tiburcio at si Pilo ay marami ng binitawang orasyon para sa kanilang paunang atake. Dahil sa nangyari, nagsiatungalan ng mga nilalang. Kasunod noon ang lahat ng pagsugod ng mga ito sa kanila. Ngunit napansin ni Luis ang espiritu ng demonyo na itinuturo ni Gonzalo habang tumatango-tango si Tandang Kaima. Habang papasugod sila sa laban, pansin niya na maraming sumusugod kay Gonzalo. Ngunit dahil sa lakas ng pagiging gabunan at ng abilidad ng mga mutya nito, marami din sa mga sumusugod dito ang binabawian ng buhay. Sa lagay naman ni Dibon, nagkakalasog-lasog ang bawat hibla ng buhok ng mga malakat na nagtatangkang pumulupot dito dahil sa talas ng tabak na hawak nito. Samantala, nang magkasalubong na ang panig ng mga aswang at sina Luis, nagsitalsikan ang mga nilalang patungo sa paanan ni Tandang Kaima nang malakas na itinarak ni Luis ang sungay ng Anggitay sa dibdib ng isang malakad na lumikha ng malakas na puwersang siyang nagtulak sa mga nilalang na naging sanhi ng paggulong ng mga yun. Kasabay pa noon ang malakas na paghalinghing ni Serafina. Pagkabunot ni Luis ng sungay ng Anggitay sa dibdib ng malakat, agad sabay niyang iwinasiwas ang kanyang karmona nang makita niya
Nang makita niya ang mahabang buhok na pupulupot dapat sa kanya, nang maputol niya yun, mabilis niyang nilapitan ang mga nilalang at saka niya pinagtataga sa liig. Sa mga sumalubong naman sa tatlo, si Leandro, Tibo at Pilo. Malalakas na pagkalmot at pagtangkang gapusin gamit ng mahahabang buhok ang ginawa ng mga yun. Subalit agad na natatagpas yun ng tatlo gamit ang kanilang mga sandata. Nagtalikuran sila noong tatlo para bantayan at protektahan ang bawat isa. Marami na rin silang pinakawalang tigalpo noon para bahagyan nilang mapahina ang puwersa ng kanilang mga kalaban. Halos lahat sila noon ay dinudumog ng mga balakat, pero nagagawa naman nilang makipagsabayan habang nakikipaglaban si Luis papasulong upang malapitan si Tandang Kaima. Bigla siyang tumalsik papaatras nang may tumama sa kanyang isang malakas na atake. Pagkatingin niya sa kanyang harapan, nandun si Tandang Kaima. Nahinampas pala siya sa kanyang dibdib na hindi niya namalayan ang tungkod nitong hawak. Habang mabilis na nagsasambit ng orasyon at nang ibato sa kanya yun ng matanda, sinalag niya yun gamit din ang isang orasyon. Dahil sa ginawa nila, ang mga malakat na nasa kanilang pagitan ay bigla na lang napadukdok sa lupa habang naninigas ang katawan. Sa panig naman noon ni Gonzalo, bawat napapas lang niyang nilalang kasabay noon ang paglipad niya sa ere upang di siya maabutan ng mga nagsikalat na buhok ng mga malakat. Di niya nun magamit masyado ang birtud ng putik sapagkat tuyong-tuyo nun ang kapaligiran. Pero gamit niya noon ang mutya ng hangin na nagbibigay ng karagdagang bilis. Ngunit sa paulit-ulit niyang pag-atake sa mga nilalang, nang lumipad muli siya sa ere, nagulat na lamang siya nang biglang may pumulupot na buhok sa kanyang mga paa. Nakaagarang hinatak siya pa ibaba, dahilan upang lumagapak siya sa lupa. Pagtingin niya kung sino ang nilalang na yun, nakita niya ang pagmumuka ng gabunang malakat na apo ni Tandang Kaima na nakabuskad lahat ng buhok at tangka siyang pupuluputan sa buo niyang katawan. Nagpupumiglas siya noon, ngunit di siya makawala sa buhok na nakapulupot sa kanyang mga paa. Kaya naman nagawa siyang mabalutan ng buhok ng gabunang malakat. Samantala, duradine, duradoon, kaliwat ka ng mga mura, kasabay ng paghataw ni Dibon ng tabak sa mga nakapalibot sa kanyang mga malakat. Ano? Laban! Sigaw ni Dibon, kabuntot ang mga pagtawa pa. Ang mga kagaya nyo ay mga walang binatbat sa mga burang na nakakalaban ko, dagdag pa ni Dibon. Sa sinambit na yon ni Devon, napahinto ang mga malakat, kasabay ng pagwikwik ng isa sa mga ito ng, "Huwag ka ngang mangarap, antingero! Paano mong matatalo ang mga burang na may kapantay ng lakas ng mga gabunan? Sinasabi mo lang yan para katakutan ka namin." Uwi ka ng isang malakat. Ha? Anong sinasabi mong tinalo? Ang sabi ko, nakakalaban ko. Pero di ko sinabing tinalo. Napakabulok naman ng kukote mo. Kasing bulok ng mga pagkain kinakain nyo. Maangas na tugon ni Dibon pagkasambit niya noon. Sing bilis ng segundo siyang naglaho sa kinatatayuan nito. Napasukan na lang ng dugo noon ang isang malakat nang tumambad sa kanyang harapan si Dibon habang nakasaksak sa dibdib ng nilalang ang tabak nito, habang nagsasabi ng, "Gusto niyong malaman kung paano ko tatapatan ng bilis at lakas ng mga burang? Hindi ba? Pwes, tikman niyo ang bagsik ng lahing pinagmulan ng aking angkan." Uwi ka ni Dibon. "Isa ka lang, antingero! Hindi ba? Ano bang angkan ang sinasabi mo?" Uwi ka naman ng isang malakat sa likod ng nilalang na kanyang sinaksak. "Ang angkan na pinagmula ng aking lahi
ay ang tinatawag na angkan ng Maori. Ang angkan na umalipin sa mga aswang, kagaya ng pinsan ko. Di ba? Inalipin niya ang gabunang si Gonzalo. Di ba kayo nagtataka, ha? Sagot ni Dibona. Pagkasabi noon ni Dibona, kita niya ang pagkagulat ng mga malakad dahil sa panlalaki ng mga mata ng mga ito, dahil sa labis na pagkabigla. Dahil ang sinasabing angkan ng mga Maori ay mga nilalang na kayang pangibabawan ang lakas ng kahit anong uri ng aswang sa pisikal na laban. Habang tumatagal ang laban, lalong lumalakas ang mga mandirigmang Maori. May konting orasyon ding tinatangan ang mga yun na mula sa malalim na lihim na karunungan o yung mga sinaunang orasyon ng mga babailan at debinong ermitanyo. Sa estado naman ng magpinsang Dibon at Luis, nasa ikahuling hanay na sila ng angkan na ito. Kaya ilan lang sa kakayahan ng angkan ng mga Maori ang naipasa sa kanila. Bagaman ganon, di pa rin pwedeng basta-basta malitin ang kanilang kakayahan. Ho! Parang nabigla ata kayo. Huwag kayong matakot. Ako lang to, si Dibon. Natatapos sa inyo sa ngalan ng pinsan kong si Luis. Uwi ka ni Dibon, sabay sugod sa mga malakat. Halos lahat sila noon ay napapalibutan ng mga kalaban dahil sa kokonte ang bilang nila. Sa kasalukuyang kalagayan naman ng gabunang antingero, nagkakawag ito habang nabalot sa buhok ng gabunang malakat. Hanggang sa maya-maya lamang ay napunit ang mga buhok na nakabalot sa kanya. Nang buong lakas niyang wasakin ang mga yun pagkatapos niya yung gawin, ibinuka niya ang malalapad niyang pakpak habang may nagbabagang mga mata. Tumatagas din sa kanyang katawan ang may itim na buhangin, hudyat ng paghihilom ng kanyang mga sugat. Matapos maghilom ang kanyang mga sugat, umangil ito ng malakas kasabay ng padaluyon ng malakas na hangin na may kasamang buhangin. At nang may sumugod sa kanyang isang malakat, naging kalansay ito nang pumasok ito sa malaipo-ipong hangin na may kasamang buhangin sa paligid ni Gonzalo. At nang may umatake sa kanyang isang malakat, pagtapat nito sa dome ng abilidad ni Gonzalo, nalagas lahat ng buhok nito. Maging ang mga bawat hibla ng laman nito ay nangalas hanggang sa tanging kalansay na lamang ang natira. Dahil yon sa malakas na hangin at mga buhangin na naglilikha ng animoy mga talima, hanggang sa inatake na ni Gonzalo ang mga malakat sa kanyang paligid na nanggigigil. Panahon na para maningil! Para sa aking angkan na inyong inubos! Tatapusin ko kayong lahat! Uwi ka ni Gonzalo. Ngunit di na malaya ni Gonzalo na unti-unti nang inuubos ng mga mutya niya sa kanyang katawan ang lakas ng kanyang pagiging gabunan. Dahil sa patuloy niyang pagdepende sa lakas ng mga mutya niya sa katawan, naisantabi niya ang kanyang pagiging gabunan hanggang sa di niya namalayan na nakikipagdigma na siya sa mga malakat na nasa estado ng isang pagiging tao. Samantala, sa panig naman ni Luis at Tandang Kaima, halos layuan sila noon ng mga malakat sa paligid dahil sa malalakas na orasyong nagkukontrahan na pinapakawalan ng dalawang magkatunggali, hanggang sa tawagin ni Tandang Kaima ang mga kasanggang itim na engkanto nito na may muka ng mga uwak. Di ko akalaan na makakaabot ka sa ganitong katagal na laban, Luisito! Nagkamali ako sa pangmamaliit sa kakayahan mo bilang antingero. Pero kailangan kitang tapusin. Ano man ang maging kapalit? Pasigaw na wika ni Tandang Kaima, kasunod ng pag-utos nito sa kanyang mga kasanggang atakihin si Luis. Wala nang mas makapangyarihan pa kumpara sa salita ng Diyos. Kaya kahit anong orasyon ang ibato mo sa akin,
At anumang nilalangang pasugudin mo sa akin, tatapatan ko yan gamit ang aking mga tangan. Sagot naman ni Luis. Sabay bulong niya sa kanyang isipan, kasabay ng kanyang pagpikit. Sa ngalan ng anghel sa San Gabriel, tugunin mo ang aking pagtawag. Aysum! Wika ni Luis kasabay ng kanyang pagmulat matapos niyang mabanggit ang pangalang iyon sa pamamagitan ng espiritu ni Serafina. Isang nilalang ang sumanib dito. Naging isang kabayong napakaputi ni Serafina na may malalapad na pakpak na parang sa kalapate. Paglitaw nito, agad na sumakay dito si Luis habang ang sungay ng anggitay ay binalot ng matatalim na orasyon ng kanan. Sabay abanti din nila ng pag-atake para sagupain ang tatlong itim na engkanto na may muka ng mga uwak. Sa magkasabay na pag-atake ni Luis at ng mga engkantong itim, naglaho na lamang ang mga yun na parang usok nang gumuhit sa katawan nito ang animoy liwanag na nagmula sa sungay ng anggitay na nagdulot ng malubhang pinsala sa mga iyon. Dahil sa ginawa ni Luis, bumakas sa pagmumuka ni Tandang Kaima ang labis na pagkagulat. Nataranta ito, kaya sari-saring orasyon ang ipinagbabatunto kay Luis na nagawa naman niyang kontrahin gamit ang 7 palabras. Hindi ito maaari! Hindi maaaring magapi ako ng isang kagaya mo lamang, antingero! Wika ng matanda habang palingalinga sa paligid. Kung walang katawan akong maibibigay sa aking Panginoon, wala nang ibang paraan kundi ialay ang sarili kong katawan. Dagdag pa ng matanda. Sabay bunot nito ng isang punyal at buong lakas na itinarak sa sarili niyang dibdib. Panginoon, tanggapin mo ang aking katawan para maging pundasyon ng iyong espiritu. At hinihiling ko na tapusin niyo sa ating mga Huling salita ni Tandang Kaim bago tuluyang pumanaw. Matapos ng pangyayaring yun, umatungal ng napakalakas ang espiritu ng demonyo. Kasabay ng pag-anyong usok nito, nakaagarang pumaloob sa katawan ng matandang Bertudes na si Tandang Kaim. Nang masaksiyan ni Gonzalo ang pangyayari, sumigaw ito ng, "Antingero! Pigilan mo siya!" Malakas na sigaw ni Gonzalo. Sa sigaw na yon ng gabulan, na unang gumalaw si Luis para pigilan iyon. Subalit nang itatarak na niya sana ang sungay ng anggitay sa dibdib ng bangkay ni Tandang Kaim, bigla na lang isang maitim na kamay at may nagbabagang ugat ang sumalag dito, kasabay ng mabilis na pagbangon ng katawan ni Tandang Kaim na inangkin ng demonyo. Oops! Di ko hahayaan na nais mo, antingero. Wala kang karapatan para hadlangan ang pagsilang ko sa mundong ito. Wika na ng demonyo sa katawan ni Tandang Kaim. Kaya't napaatras noon si Luis habang nanlalaki ang mga mata nang makita niya ang pagmumuka ni Tandang Kaim na mayroong mga ugat na nagbabaga. Nagkaroon din ito ng 2 maliit na sungay. Pagkadampot nito ng tungkod ni Tandang Kaim, bigla na lang tumilapon si Luis na animoy may tumulak sa kanyang mga anino, kaya't napalingon siya sa kanyang mga kasama. Nakita niyang unti-unti nang nagagape ng mga yun ang mga kalaban. Sa kanyang pagtayo, lumapag sa halili niya si Gonzalo habang nagwiwika ng, "Antingero, mukhang kailangan mo ng tulong."
Uwi ka ni Gonzalo. Akala ko ba hindi mo kami tutulungan? Kahit anong mangyari. Sagot ni Luis. Nagkataon lang, Antingero. Kailangan kong paslangin ang kinakalaban mo. Tugon naman ni Gonzalo. Ngunit tumilapon silang dalawa nang araruhin sila ni Tandang Kaima. Agad silang tumayo noon na waring nagulat sa nangyari kasi bigla na lang naganap yun eh. At sa pagbangon nila, sinugod nilang dalawa si Tandang Kaima sa magkabilang direksyon. Pagsaksak ng sungay ng Anggitay noon ang ginawa ni Luis. At pagsaksak naman ng matatalas na kuko ang ginawa ng gabunang si Gonzalo. Ngunit parehong nasalag ni Tandang Kaimang pareho nilang atake. Sabay balibag sa kanilang dalawa. Sumuka silang dalawa noon ng dugo dahil sa lakas ng pagkakabalibag sa kanila ng demonyo. Kaya sa muling pagtayo ni Gonzalo, Antingero, sagarin na natin ang lakas natin dito. Kundi, maaaring mamatay na tayo. Uwi ka ni Gonzalo. Pagkasambit nito noon, mabilis itong nag-usal ng mga orasyon. Kasunod ng pagdaluyong muli ng malakas na hangin na sinasamahan ng buhangin. Pinilit din nitong gamitin ang bertud ng putik, kaya bigla itong naglaho sa paligid. Nang marinig naman ni Luis ang sinabi ni Gonzalo, hinaplos niya ang medalyon ng lapieta. Sabay usal niya ng lahat ng orasyon ng 7 palabras. Sabay tarak niya sa lupa ng sungay ng Anggitay. Matapos niya yung gawin, nagliwanag ang kanyang mga mata, maging ang sungay ng Anggitay. Muling may liwanag na sumapi noon kay Serafina at muling nagkaroon ng malalapad na puting pakpak ang kanyang gabay. Pagbunot niya ng sungay sa lupa, nagkaroon ito ng espiritual na talima na naghulmang espada. Dahil sa kanilang ginawa, ang mga demonyo sa kanilang harapan ay malakas na umangil habang iniinat-inat ang katawan. Maya-maya lamang ay nagkaroon ito ng 2 pares ng mga pakpak at nagkaroon ito ng tatak sa noo ng baliktad na bituin. Magkasabay na inatake ni Gonzalo at Luis ang demonyo, ngunit lagi silang tumitilapon papalayo. Napakalakas ng demonyong yun na kahit maging ang buong abilidad nila ay kaya nitong higitan. Ngunit di nila ito sinukuan hanggang sa magawang hawakan ni Gonzalo ang mga kamay nito mula sa likod. Nakipagmatigasan si Gonzalo ng lakas sa lakas. Sinakmal niya rin ang batok nito, ngunit napakakunat ng balat nito na kahit konting pagbaon man lang ng kanyang pangil ay di tumatalab. Ngunit nagagawang mapunit ng bahagya ng hangin na may kasamang buhangin ang makapal nitong balat. Pero pilit itong kumakawala sa pagkakahawak ni Gonzalo sa kanyang mga kamay. Hanggang sa itukod na ni Gonzalo ang kanyang tuhod sa likod ng demonyo upang mas mapahigpit pa niya ang kanyang pagkakahawak dito. Sabay sigaw niya ng, "Antingero! Ang kanyang dibdib!" Sigaw ni Gonzalo. Sa pagkakarinig ni Luis sa sinabi ng gabunan, nakita niya ang dibdib ni Tandang Kaima na may maliit na butas na nagliliwanag na parang baga. "Serafina! Serafina!" Uwi ka niya. Pagkatapos noon ay sabay lipad ni Serafina papaitaas habang sakay si Luis. At nang matapat sila sa dalawa, buong lakas na lumundag si Luis mula sa likod ni Serafina at 2 kamay na hinawakan ang sungay ng Anggitay mula sa itaas ng kanyang ulo. Habang hawak niya ang sungay, pinuntirya niya ang dibdib ng demonyo para saksakin, at sa pagsaksak niya sa dibdib nito,
napatungal na lang ng malakas ang nilalang. Sa pagsigaw nito, may mga liwanag na waring tumatakas mula sa katawan ni Tandang Kaima. Na dumadaan sa mga mata at bunganga nito, kasabay ng pagbagsak nila sa lupa. Pagbitaw ni Gonzalo sa katawan ni Tandang Kaima, habang nakasaksak sa dibdib nito ang sungay ng anggitay. Nangingisay ito sa lupa, kasabay noon ang paglapit sa kanila ni Leandro, Tibo, Pilo at ng pinsan ni Luis, habang may mga iniindang mga sugat sa katawan na nagawa ng ubusin ang lahat ng malakat sa paligid. Sa huling sigaw ng nakasapi sa katawan ni Tandang Kaima, biglang lumiyab ang katawan nito at mabilis ang hinigop papailalim sa lupa. Tapos na. Tapos na ang laban. Humihingal na wika ni Luis. Oo kuya. Nagwagi tayo. Tugon naman ni Leandro. Insan Dibon, Gonzalo, salamat sa inyo. Kung wala kayo, di namin maipapanalo ang labang ito. Wika ni Luis kay Dibon at Gonzalo na sa huli ay tatawa-tawa na. Ngunit sa paghakbang ni Gonzalo papalapit kay Luis, bigla itong napaluhod sa lupa at sumuka ng maraming dugo. Altero, naglaho lang mga mutya ko sa katawan na naabot na nito ang sukdulang abilidad na ibinibigay nila sa akin. Kaya wala nang saysay ang buhay ko kung patuloy pa akong mamubuhay dito sa mundo. Tapusin mo na ako. Tapusin mo na ako. Total naman, natupad ko na rin ang nais ko. Salamat sa'yo. Wika ng gabunan, sabay hawak nito sa sungay ng anggitay na hawak ni Luis at itinutok niya mismo sa kanyang leeg. Sige na, Luis. Gawin mo na. Gawin mo na ang nais mo. Dagdag pa nito. Ngunit, hindi. Marunong ako tumupad sa kasunduan, Gonzalo. Ano kung wala na ang mga bagay na nagbibigay sa iyo ng lakas at kapangyarihan? Sumama ka na lang kay Dibon upang maging kanyang alaga. Marami ka pang pwedeng gawin, Gonzalo. Gumawa ka ng mabuti para suklian ka din ng kataas-taasan ng mabuti. Matapos ng gabing yun ng digmaan, naging malayo na sa karimlan ang baryo ni Luis. Si Gonzalo naman noon ay sumama nga kay Dibon upang maging pinuno ng mga gabunang nasa ilalim ng pamamahala ni Dibon. Si Dibon ay dugong Maori, kaya't natural na lang sa kanila ang magkaroon ng mga tagasunod na mga aswang. Di nila ito ginagamit sa kung anumang digmaan. Bagkos ay inaatasan niya ang mga itong pumatay ng mga kagaya nilang aswang na nanggagambala sa mga tao. Paglipas ng panahon, tumanda na itong si Luis at wala na siyang narinig na balita sa kanyang pinsan at sa isinama nitong si Gonzalo na minsan nilang nakalaban at naging kakampi noong ito ay isa pang gabunang antingero. Alright!
Alright mga kabagis, yun! Wakas na ng gabunang antingero. Hindi ko akalain yun. Tsaka pasensya na rin at nawala ako ng matagal ulit mga kabagis. Pasensya na. Next up mga kabagis daw, ang kwento naman ni Dara, ang anak ng demonyong gabunan, ang dalagang manunubos. Nabis nyo ba si Dara mga kabagis? So ganun pa rin, walang nagbago. Salamat sa suportang tunay.